safety certificate ng truck ko. Yes! Gusto ko lang i-share sa inyo guys para sa mga gustong mag-owner operator. Kasi ako naman, hindi ko naman alam ang mga bagay na to kung hindi sinabi, hindi ko natutunan sa mga tropa, no? Alam nyo naman yan. Kasi wala naman siguro yung biglang pumasok sa isang career o anumang bagay na alam na lahat. Lahat tayo dumaan sa mga salin-saling idea, kumbaga nagkakakote ng idea sa kabila, and then yung idea yung nakuha natin sa kabila, pag may magtanong ipinapasa at sinishare naman natin yan. Ayan guys, eto magkakaroon ka ng yellow paper na ganito na from Manitoba. Ayan, dito nyo malalaman kung sino talagang may-ari ng truck dito sa safety na ito. Dito na safety certificate o safety papel na ito na bibigay sa iyo ng ng province of Manitoba. Ay, ito ipapakita ko sa inyo. Good morning. And once again, it's Lakay Trucker here. At ang current location natin is nandito tayo ngayon guys sa North Pembina Meat Inspection. Papa-meat inspection tayo at pagkatapos diretso tayo ngayon sa dideliveran natin. Ito tayo ng Watertown. Ngayong araw na to guys, ano na yata yung kasi nakaline up ako guys dito sa nakaline up ako dito sa hindi pa iba. Nakaline up kasi ako guys dito sa meat inspection pakita ko sa inyo. Nakaline up tayo, may mga truck dyan sa gilid ko yan, nakaline up din sila, nag-aantay din yung mga yan na buksan yung trailer para ma-inspection. Katulad din yan sa kabila, pero din yan sa kabila nantay namin yung meat inspection officer na magbubukas ng trailer namin. Hindi kasi po pwede guys na tayo mismo ang magbukas o mag-cut ng seal ng ating trailer. Sila yon ang magka-cut. Make sure na talagang hindi naputol kasi inspection yan Masilan sila rito when it comes to karne. Excuse me. But anyway guys, ayan, baka ito na yung huli kong biyahe kasi kalalabas ko lang nakita nyo naman sa previous video natin, home time tayo. Baka ito na yung huli kong biyahe at pagkatapos nito, pagbalik ko ng Winnipeg, din ako biyahe dahil uuwi nga tayo ng Pilipinas. Ang purpose guys, bakit kami uuwi ng Pilipinas para makita nung nanay ko yung mga anak ko na hindi pa niya nakakita, yung dalawa kong anak dito na pinanganak. Importante rin kasi yun kasi baka mamaya siyempre matanda na, hindi naman sa ipinagdarasal at hinihingi natin na kung ano man ang mangyari sa magulang natin. Pero siyempre ang tao naman lahat pupunta ron. Kailan pa ba tayo uuwi kung di ba, pag yung time na wala na sila o patay na sila, di ba? Yun ang point ko doon naman sa asawa ko. Uwi na lang tayo ngayon hanggat buhay pa yung mga magulang natin para makita nila at madama pa nila yung essence ng pag-uwi natin sa Pilipinas. Sabi ko sa asawa ko at saka sa mga anak ko, sabi ko nandun na yung bills marami tayong bills na babayaran. Of course guys, alam nyo naman, katulad ko, owner operator ako, ang truck ko hindi pa to bayad, pero siyempre sisikapin na lang na
Tsaka na muna yung bills, huwag muna natin isipin. Ang importante, makauwi tayo. Kasi pagbalik na lang natin sa Canada, ayun, may trabaho pa naman tayo. Di, yan, patuloy pa rin tayong magbayad ng mga babayarin. Baba tayo guys. Pre-tripin muna natin ang truck. Check lang natin, check. Pre-trip. Bago tayo tuluyang dumiretso. Wala pa, hindi pa lumalabas yung taga putol ng ng ating seal. Ay nako, matagal yun. Ilaw. Marami pa. 3/4 pa. Check natin to. Kasi baka mama may madalan tayong bukas na timbangan eh. Make sure natin walang problema. Lalo na itong mga to, dapat nakahang itong mga to. Yan. Ilaw natin sa likod. Magana. Hanggang sa taas. Wala pa, hindi pa pinuputol. Mukhang malambot Lambot ba? Ay oo nga, malambot nga. Malambot. Oh, ito yung pinagkaiba guys ng malambot na gulong. Oh, kitang kita eh. Malambot lang siguro to. Mamaya pagka mapaandar ko ito, pag tumatakbo na ako, i-check ulit, baka umano lang. Meron naman siya yung parang ganito eh, oh. Nagkakarga naman to siguro eh. Ewan ko kung pangkarga ito. Pero mamaya, since wala naman tayong mapag-anuan dito, pahanginan, itakbo ko sa malapit na anuan. Pag tumigas to, malalaman ko naman eh pagka oh, malambot. Alam natin yung tunog ng matigas ha. Oh, ito malambot. Oh, tsaka malalim na. Wala tayong magagawa dyan. Itakbo lang natin sa pinakamalapit na truck stop. At kakargahan ko ng hangin kung kailangan. Okay. Mga ilaw. Check nga natin ang makina ni Cordapia. Langis. Check ang langis-langisan. Upya. Okay. Mga apak-apak po. Kami. So far, wala naman tayong nakikita ang hindi maganda, pati mga naglilik dyan guys. Okay. Patuwang natin tong truck natin sa hanap buhay eh. Magdadagdag ako kasi nandyan na oh. Dagdagan natin.
Repilang ko lang. Oops. Ano ba yan? Andun. Pulutin natin mamaya. Repilan lang natin. Pagkatapos nito, patakbuhin ko. Pag lumamig, i-check ko ulit yung engine oil. Tama na muna yan. Okay. Yan natin siya ng washer fluid. Oh, punong-puno pa. Marami pa pala. Tama yan. Tapos lagyan natin, tignan natin ang coolant. Coolant guys, baka mamaya paubos na rin ang coolant. Okay. Okay pa. Nasa max level pa coolant natin guys. At malinis at mataas pa ang ating tignan nyo kitang kita yung guhit. Dapat pagdating dito tsaka tayo mag change filter. Nakasulat naman yung change filter nyo. Change filter pag umabot dito sa taas. Dito pa oops, kalimutan ko pa. So far wala tayong nakikita ang hindi maganda sa engine ni Cordapia. Walang leak. Okay. Ayan. Okay na yan. Ayan. Hupya. Yan. Alright guys, ayan. Na-check natin ang engine. Ang unit natin, ganun lang. Tamang alaga lang guys sa natin, sa truck natin. Para sa ganun magtagal. Ilang taon na ba akong owner operator guys? 3 taon na akong owner operator guys. Bali, ito, pakita ko sa inyo yung huli kong huling mobile lang natin. Yung huli kong safety sa truck. Ayan. Mag-expire ang safety ng truck natin ng April 2024. So kapag magpa-renew ako, bubutasan yung 2025. Lalagyan ng panibago ito.
explain ko lang guys. Bali malapit na naman yung renewal ng ating truck. Bali pangatlo kong ng pangatlong taon ko na to. Ayan, nakita nyo yung yung safety nito. Itong sticker na to na katunayan inilalagay ito kapag ka nagpapasafety ka ng truck dito sa Canada, and then ganoon din siguro sa US, mandatory yan, at sa ibang bansa kasi hindi naman ako maaaring makapagsalita ng hindi ko alam. So base lang din naman sa experience ko. Ayan, so 3 taon na akong owner operator this year. April ngayon guys, kapag ka ito April 31st o katapusan ng April bago na-expire yung safety ng truck ko, dapat bago ko bumiyahe, no? So April, May, dapat May 1st safety na ito, tong truck ko na ito. May panibago na naman siyang safety sticker at saka safety certificate. Ito, papakita ko lang guys yung safety certificate ng truck ko. Yes! Gusto ko lang i-share sa inyo guys para sa mga gustong mag-owner operator. Kasi ako naman, hindi ko naman alam ang mga bagay na to kung hindi sinabi, hindi ko natutunan sa mga tropa, no? Alam nyo naman yan. Kasi wala naman siguro yung biglang pumasok sa isang career o anumang bagay na alam na lahat. Lahat tayo dumaan sa mga salin-saling idea, kumbaga nagkakakote ng idea sa kabila, and then yung idea na nakuha natin sa kabila, pag may magtanong ipinapasa at sinishare naman natin yan. Ayan guys, ito magkakaroon ka ng yellow paper na ganito na from Manitoba. Ayan, dito nyo malalaman kung sino talagang may-ari ng truck dito sa safety na ito. Dito na safety certificate o safety papel na ito na bibigay sa iyo ng ng province of Manitoba. Ay, ito ipapakita ko sa inyo. Okay, ayan, vehicle owner, anong sabi dyan? Nestor Trinidad, Turk Enterprise Station name, yan yung company ko. Oh, ayan na, nandun na si madam. Ayan, nandyan. Nandyan lahat yung mga VIN number at saka etceteras. Yung mga kung ano-anong mga brake inspection, left, right, nandyan yung mga ano niya. But anyway, buksan muna natin yun, tapos balik tayo rito guys. Punta natin yung si madam. Okay, sumenyas na si madam. Pinutol na niya yung patay natin to. Pinutol na niya yung sealed. Morning. Putol ng sealed. Good morning. Okay, yan. Bulto-bultong pangarga natin yan. Sa trust tayo. Ayun. Saan tayo? Okay. Madali lang naman to eh. Mabilis lang naman silang magano guys eh. Ano rito.
natin yung usapan natin. Ayan guys, bali dito sa Canada, or I mean ako, hindi ko maaring itakbo ang aking truck kapag expire na yung safety nya. Kailangan ng panibagong ganito talaga. Ayan. Ang bayad nito mura lang, kaso siyempre kapag chinik yung truck mo kung ano yung mga dapat na palitan, yung tatrabahin, kasi lahat kasi guys yan i-inspectionin yan eh. Kailangan titignan nila lahat. Siyempre alam mo naman, mekaniko, chichikin nila lahat yan, kung ano yung dapat palitan, dapat trabahuin. Mga preno, kung pudpud, mga ilaw, ayusin, kasi may mga checklist sila eh. Yes! Yung previous na safety ko sa ano ko guys, sa nitong truck ko, dismayado lang ako yung sa nakaraan eh. Kasi alam nyo ako guys, ang diskarte ko sa truck ko, kapag ako nagpagawa ng truck ko, tinitignan ko muna yung truck ko, nililista ko kung ano yung ipapagawa ko, tapos sinasabi ko sa kanila. Tapos kapag kapag yung ibabalik na sa yung truck, siyempre babayaran mo na, i-check out mo na yung truck. Siyempre inspection yung ulit yung pinagawa mo kung talagang nagawa. Baka kalahin mo ba naman yung mga ibang mga mekaniko hindi man lang nila ayusin yung trabaho niya, makikita mo hindi pa rin nagawa, pero nagbayad ka naman. Kaya ito, may advice ko lang sa inyo, double check, triple check nyo. Hindi lang truck kahit yung mga kotse nyo, kahit naman sino siguro, kahit sa bahay nyo nagpagawa kayo ng ganito, ganun hindi nagawa, maaari naman sigurong magrereklamo kayo. Ayan. So anyway, since uuwi nga kami ng Pilipinas, ito na April ang huli kong biyahe, at pagkatapos May nasa Pilipinas kami. Hindi muna ako magpapasipti ng May kasi hindi naman tatakbo ang truck ko. So bali June na, para kapag tapos ng taon ulit, so June 2016 ulit yung yung panibagong safety ng truck ko. Pero 3 years na ako. Nung nakuha ko ang truck ko 2021 ng March ko nailabas ang truck ko. So 2022 is 21 ko nilabas, no? 22 ng March is unang taon. 23 ng March pangalawang taon. 24 ng March, which is 2024 ngayon, is pangatlong taon ko ng owner operator. 2 taon na lang guys, mababayaran ko ng truck ko kapag ako si Lord. Pagkabayad na tong truck ko, hindi ko na kailangan pang maghahapit pa na laging nasa biyahe, kasi ang mahal ng bayad ng truck kaya pagtsatsagaan ko na lang itong mabayaran, at pagkatapos yung ibinabayad kong ito, dagdag na yun sa income ko, kahit mga 2 o 3 biyahe na lang ako sa isang buwan. Kumbaga sa magkakaroon na tayo ng mas mahabang panahon sa pamilya natin, which is yun naman talaga yung purpose natin bilang magulang sa mga anak, bilang mister sa asawa. Anyway guys, antayin lang natin sila. Ayan na guys, ang bilis ni madam wala pang 5 minutes, suminyas na. Ilarga mo na yan. Okay lang, mabilisan lang para sa ganun makalarga na tayo. Solar eclipse pala ngayon guys. Solar eclipse. Yung ba yung tamang word? Solar eclipse? Okay. Okay, let's go. Start na natin. Alright. Alright, that was pass. All good.
take picture on that and send it to them. Yep, and then head out so I can move this guy over. Okay? Yes, ma'am. Thank you. Yep. Okay. Picture, tapos send natin sa kanila. Okay. Ayan guys. Nakuha ni papel, binalik na sa atin. Tapos pipicturean ko lang yung certificate na may tatak, tapos ipapasa ko sa kanila. Yung may ganito, lagi ito ipasa natin sa ano natin, sa dispatch natin, sa opisina natin, para malaman nila na mayroon na tayong meat inspection certificate. Ano na rin sila, may pasa rin nila sa kung kanino nila dapat ipasa sa customer o ano. Okay. Ayan. Yung gulong ko, monitor ko na lang muna yun. Pagkadating ko dun sa susunod kong stop, kung saan yung magpapagas ako, i-check ko yun guys, para sa ganun malaman natin kung ano ba, malambot pa ba o hindi na. Okay, so guys, paano hanggang sa muli natin pagkikita. Ingat tayo lagi dyan. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood, pag-suporta sa akin. Peace up guys, bye bye. Lakay Pinoy Tracker.